Maraming mga napabalita na nalunod habang naliligo dito sa dagat ng Hong Kong. So alam niyo ba kung bakit at interesado kayong malaman, panoorin ang buong video. Hello viewers, welcome to my personal vlog. Lizelle is here again for another video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So for this video nga, pag-usapan natin bakit nga ba napakaraming napabalita na nalulunod habang naliligo dito sa dagat ng Hong Kong. So ito po yung sitwasyon. So dito sa Hong Kong, ang mga dagat is libre. So tuwing day off, lalo na pag Sunday, napakarami talagang naliligo sa dagat. Maliban sa atin mga Pilipino na nagtitent, kadalasan talaga yung mga nagtitent sa dagat is yung mga Filipino, dahil yun lang nga yung time na makapagpahinga, or yung mga iba ding lahi gaya ng mga Indonesian, pero mostly talaga Pilipino talaga, dahil mahilig tayong mag-swimming, mahilig yung mga Pilipino magpapakita ng katawan, nagsiswimsuit, dahil sa Pilipinas hindi naman natin masyadong magawa yung mga ganun, kasi nga maraming sasabihin ang tao sa iyo. So marami din namang mga ibang lahi dito, normal lang kasi dito sa abroad na mag-swimsuit or kung ano ka man ka sexy sa beach. So walang pakialam dito yung mga tao. So kahapon nag-beach kami, which is ano bang date kahapon? July 15. Yes, July 15, 2024. And kinabukasan nga Monday, nakita ko na meron na naman sa video, nag-viral na naman na video na merong nalunod, pero hindi ko pa alam kung anong update, kung naka-survive or hindi. So recently lang meron pabalita dito sa Hong Kong, sa isang beach sa Hong Kong, sa Deepwater Bay, na meron tayong isang kababayan na nalunod, at sa kasawiang palad is na namatay siya, hindi siya naka-survive. So bakit nga ba maraming nalulunod dito sa Hong Kong kahit na meron namang mga lifeguard? So alam niyo ba, dito sa Hong Kong talaga napakaganda ng beach. So makikita nyo naman sa video, no, napakaganda talaga ng beach. And napakalalim ng mga beach dito, viewers. Although may mga harang, nilalagyan na yan ng net. Hindi, yung beach dito hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na yung magpunta tayong beach, wala siyang harang na net. So dito nakalagay na talaga kung ano lang yung designated na place or designated area na pwedeng maglangoy yung mga tao. Dahil marami nga dito merong mga shark, kahit na hindi naman talaga, kung sa atin sa Pilipinas hindi tayo makakita ng mga shark sa tabing dagat, dito may mga shark kasi yung mga tao hindi naman talaga hinuhuli nila yung shark gaya sa atin na hinuhuli, kinakain. So ibang space yung ibang lugar yung pinagkukuhanan ng isda. So dito talaga meron silang net na nilagay para hindi makapasok yung shark, na in case na mag-swimming yung mga tao, hindi makagat or makain ng shark. So dahil nga sa napakalinis na tubig at napakaputi na sand, so maiengganyo ka talagang magsiswimming, at hindi mo na alam at hindi mo na namamalaya na nasa ilalim ka na pala ng dagat. So dito, viewers, is ilang steps lang sa dagat simula sa buhangin. Grabe, malalim na siya, viewers. Super lalim na niya. So lalo na pag hindi ka sanay lumangoy at hindi ka talaga marunong lumangoy, malulunod ka talaga, viewers. And hindi naman akalain ng ibang tao na naghihingi ka na ng tulong kasi nagsisigaw ka, dahil nga sa dagat ay maingay naman, nagtatawanan, maraming mga bata nagsisigawan kasi nga tuwang-tuwa sa ano. So hindi talaga makikita na nalulunod ka na pala. Tapos kadalasan dito, viewers, din sa ating, lalo na sa mga Filipino, marami din dito nagpupunta ng beach na mag-isa lang. So dala lang yung standby na camera, nagpipicture lang, walang kasama, kaya in case na malunod, wala talaga makakatulong sa iyo. Kasi marami dito, pag nagpunta ka, marami talagang sa tabing dagat nagpipicture naka-swimsuit, mag-isa lang. Hindi naman yan issue dito sa Hong Kong, dahil nga normal na lang talaga yan, sariling sikap mo, magpipicture ka, naka-swimsuit ka. So hindi na yan new sa amin dito sa Hong Kong. Kaya isa talaga sa factor yung maraming nalulunod, dahil nga sa linaw ng tubig, super clear. Tapos parang maano ka ba, iniengganyo ka ng dagat na pupunta pa sa ilalim. Tapos once na medyo malalim na, medyo kinabahan ka na. Tapos hindi ka pa marunong lumangoy, mas lalo ka talagang malulunod. Meron namang mga lifeguard na nagbabantay dito sa Hong Kong talaga. Meron mga lifeguard
Meron mga lifeguard na naka-assign talaga magbantay. Pero, of course, sa daming naliligo, ilan lang yung lifeguard. So, hindi talaga makikita na may nalunod na. So, yung gagawin mo na lang talaga is mag-ingat ka na lang talaga for your own safety. Mag-ingat na lang talaga sa paglalangoy dahil walang pinipili yung nalulunod, bata, matanda, dalaga, binata. Pag nalunod ka talaga, kaya mag-ingat na lang talaga ang lahat. Marami nang napabalita dito na kahit naman nalulunod siya ka namamatay, so nakakatakot talaga ang dagat. So mag-ingat lang ang lahat, lalo na sa mga kababayan nating mga Pilipino na napakahilig mag-beach. And isa na nga ako dyan kasi nga mahangin naman talaga tambayan ng beach, lalo na ngayon summer dito sa Hong Kong. Kaya ma-relax ka talaga sa beach. Mag-ingat lang at wag masyadong maglangoy-langoy para iwas tayo sa malunod lahat, para sabay-sabay tayong uuwi ng Pilipinas na buhay. So yun lang. Thank you for watching.